At sino po yung pinagpala po sa umaga po? Sabi ko, sino po yung pinagpala po sa umaga po? Tunay nga na lang po tayo pinagpala. At lahat po tayo ay binigyan po ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa oras po ito, ang biyaya po ay ang buhay, hininga, ay pinagkalo po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Tunay nga ng Diyos po, hindi po nagpapabayad sa kanyang pangako. Kaya, ang gusto rin po ng Diyos ngayon, sa ating mga buhay, at sa kanyang mga anak, ay yung kanyang ipinangako at ang mga pangako po natin sa kanya, ay kailangan po ito'y magtugma. Ano po yung ibig sabihin po na magtugma? Kung tayo po ay nangako na magbibigay sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, o anumang pangako na ibinitawan po natin sa Diyos, ay kailangan po ibigay natin sa Diyos. At ganoon din po yung Diyos. Dahil pag siya'y nangako, ibinibigay niya po ang lahat ng kanyang ipinangako. Lalo po doon sa mga salita po ng Diyos na nabasa po natin dito. Amen? Kaya lahat po ng nabasa po natin about pangako ay tunay nga na ibinibigay ng Diyos. Tulad ngayon, buhay tayo, may hininga tayo, malakas tayo, kumakain po tayo, yan po yung pangako po ng Diyos. Amen? Sino po naniniwala na ito yung pangako po ng Diyos? Kasama po ito sa pangako po niya. Lalo po sa tumanggap sa kanyang anak na walang iba kundi yung ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Pinagkalooban na po tayo ng buhay na walang hanggan. Hello! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang revelation po ngayon ay about of pangako. Kaya nga po, sino po yung nangako po sa kanyang kasintahan, sa kanyang iniibig? Amen. Diba pag nangako po tayo, o kababae at lalaki ay kailangan pong tuparin natin ito dahil pag hindi po natin tinupad ang pangako po natin sa ating minamahal at iniibig na babae o lalaki, ay siguradong siya po ay magtatampo. Amen. Sigurado po siya ay magagalit. At hindi lamang po yun, maaaring po yun ang maging dahilan ng inyong paghihiwalay. Kaya, para hindi mangyari yun, kahit mahirap, kahit masakit, ay gagawin mo at tutuparin mo yung pangako na yun sa iyong iniibig at minamahal. Ganon din po yung gusto ng Diyos ngayon. Kaya nga po itong revelation pong ito ay maikli lamang pero madiin at mabigat. Dahil ayaw po ng Lord, ng Diyos, na magkasala na o magkasala pa ang kanyang mga anak dahil sa mga pinangako at pangako hindi natupad. Gusto ngayon ng Diyos na lahat po ng kanyang anak na mga ngako po sa kanya ay kailangan po itong tuparin. At ang pagtupad po natin sa pangako po ng Diyos ay tunay nga na magbibigay po ng karangalan po. Amen? Di ba pag ang ating kasintahan na babae, tayong mga lalaki, pag tayo ay nangako na, sa Mother's Day, bibigyan kita ng gift, at ang gift na ito ay precious. At talaga ito ay galing sa puso ko, at pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko. Amen? At aasahan po yun ni sister. Kailangan to pa rin po ni brother po yun, dahil pag hindi po tinupad ni brother yun, magkanda po na po si sister. Ganun din po ang Lord. Sabi ko, ganun din po ang Lord. Amen. Pag hindi, naibibigay natin sa Diyos yung pangako po natin sa Kanya, nagkatampo rin po ang Diyos. Kasi nga siya po ay Diyos na mapanipuguin. Hello? Seloso po ang Diyos po natin. Kaya nga siya ay mapanipuguin. Kaya nga, tuturuan po tayo ng revelation pong ito na pag nangako, kahit masakit, kahit mabigat, kahit mahirap, kailangan tuparin. Amen? Sabi po dito, mabigat sa Diyos ang pangakong hindi tinutupad. Sa Biblia, tinatawag itong panata o vow. Kapag nangako ka sa Kanya, inaasahan niya na tutuparin mo ito dahil banal ang Kanyang pangalan. Unawaan nyo? Pag tayo po ay may vow, pag tayo po ay may panata sa Lord, kailangan daw, yung vow po natin, yung panata po natin, ay tuparin natin ito dahil ang kanyang pangalan ay banal. Pag sinabi pong banal, respeto.
at kagalang-galang at dapat galangin ng lahat ng mga tao na nabuhay po dito sa ibabaw ng mundo. Kaya hindi biro ang magpanata at magbaw at magbigay ng pangako sa Diyos. Dahil ang kanyang pangalan ay banal. At pag banal, kailangan po ito ay ginagalang. Dahil pag hindi mo tinupad yung pangako mo sa Diyos, ibig sabihin, hindi mo rin ginagalang ang kanyang banal na pangalan. Pero pag tinutupad mo ang pangako mo sa Diyos, at yung panataw mo ay tinupad mo, at yung baw mo ay ginawa mo, ibig sabihin, tunay na ginagalang mo ang pangalan at banal na pangalan ng Panginoon Diyos. Halinaw? Kapag nangako ka sa Kanya, inaasahan niya na tutuparin mo ito. Tingnan niyo, inaasahan daw po ng Diyos. Pag nangako po tayo sa Kanya, kung anumang pangako na binitawan po natin sa Kanya, inaasahan niya raw po ito na gagawin daw po natin. Ang tanong, nagawa po ba? Natupad po ba? Yung panata, yung bao po natin sa lupa. Amen. Hello? Ngayon, ano po yung gagawin? Pag hindi po natupad yung panata, mamaya po, may magandang balita po dyan. Dito muna po tayo, na kapag nangako ka sa Kanya, inaasahan niya na tutuparin mo ito dahil banal ang Kanyang pangalan. Kaya dapat, mayroon pong prinsipyo. Mayroon pong paninindigan, yung mga anak ng Diyos, pag ito o sila ay nangangako sa banal na pangalan po ng Panginoon. Dapat may prinsipyo. Kung paano tinutupad po natin, na kaninang nabanggit, kung paano tinutupad po natin, yung baw po natin sa ating kasintahan, at talaga tinutupad po natin po yun, kahit mahirap, kahit masakit, kahit mabigat, ay ginagawa po natin. Dapat mas more sa banal na pangalan po ng Diyos. Ginagawa po natin. Dahil inaasahan po ng Diyos po yun. Kaya dapat may prinsipyo dahil mas mabuti pang wag mangako kaysa hindi ko pa rin. Tama po ba? Amen. Kaya wag po tayong mangangako kung hindi po natin tutuparin. Dito na po pasok po yung salita po ng Diyos sa mga ngaral sa chapter 5 verse 4 hanggang 6. Nasabi po dito, I'm read at makinig po kayo. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita, mangako o mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Ano pong consequences? Ano pong parusa sa mga anak ng Diyos na hindi tumutupad at hindi tinutupad ang kanyang vow o panata o pangako sa Diyos? Ang sabi, kahit anong gawin mo raw, ay hindi kanya pagpapalain. Mabigat po yun. Ano pong ibig sabihin po nun? Kahit anong pagsusumikap mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kahit anong pag-iipon mo ng pera, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kahit anong pag-work mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Bakit? Dahil hindi mo nga tinupad yung panata at baw mo sa Diyos. Kaya kung minsan, nawawala ang trabaho, kaya kung minsan, nawawala ang biyaya, nawawala ang pagpapala sa atin. Dahil, meron tayong nakalimutan na tuparin na pangako sa Diyos. Ayaw na po ng Lord na mangyari o magkaroon siya ng ganitong anak. Sabi ko, ayaw na po ng Diyos ngayon sa generation na ito. At mula sa araw po na ito, ayaw na po ng Diyos na magkaroon siya ng anak na mga ngako na hindi tutuparin. Amen. Dahil nagkakasala ang sinumang anak ng Diyos na hindi tumutupad sa kanyang pangako. Dahil ang pangalan niya nga ay banal. Hello! Kung paano nirerespeto natin ang mga tao at pag tayo nangako sa kanila, tinutupad natin. Mas more, yung Diyos na pinagkakautangan po natin ng ating Diyos. Na mas dapat bigyan siya
ng karapat-dapat na vow at panata at pangako. Kaya nga po marami pong mga tao na kahit anong pagsusumikap nila, kahit anong business nila, kahit anong plano po nila, na umugad ang kanilang buhay, hindi po nagiging success. Dahil ito nga po ang dahilan. Pangako na hindi pinupad. Ngayon, paano? At ano ang dapat gawin? Para yung lahat ng ginagawa mo ay pagpapalain ng Diyos. Sabi dito sa mga ngaral chapter 5 verse 6, huwag mong pabayaang mag-asala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Sabi raw, kontrolin po natin ang ating dila at labi. Huwag na raw po tayong mangangako at pagkatapos ay babawiin raw po natin. Dahil yung mga ganong attitude ay isang ugali po yun ng isang mangmang na wala pong nalalaman sa salita po ng Diyos. Kaya pag tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, kailangan yung panata, yung vow at pangako ay dapat lagi tinutupad. Ngayon, meron po ba na anak ng Diyos dito, Hanes, na merong pinangako sa Diyos na hindi natupad? Tahimik po yata ngayon dito. Hello? Meron po ba? Hanes? Lahat po. Wala pong exempted po dito. Maging ako po. Yan po yung maganda eh. Meron kang humility. Meron kang pagpapakumbaba at meron kang pag-amin na nagkulang, nagkasala dahil sa pangakong hindi tinupad. Pero ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya nga po, itong revelation pong ito nilalahad ko ngayon. Dahil ayaw na nga po na Panginoong Diyos na tayong mga anak po niya ay magkasala sa pamamagitan ng pananalitang nangangako na hindi tinutupad. Dahil nga po siya ay banal. Ang pangalan niya po ay banal. At dapat lagi po itong nire-respeto at iginagalang. Kaya, inuulit, huwag na po tayo mangangako kundi naman po natin ito gagawin at tutuparin. Mas maganda, manahimik na lamang po tayo at kung ano po yung kaya po nating ibigay sa Diyos o sa bahay ng Diyos o sa mga naglilingkod sa Diyos, magbigay na lamang po tayo sa abot ng ating kakayahan. Dahil ayaw na po ng Diyos na magkasala po tayo about o panata, vow o pangako na hindi tinutupad. Tinuulit ko, sabi sa mga ngaral chapter 5 verse 4, kung mangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Kaya, diretsahan, diretso ang words po ngayon. Dahil ayaw na po ng Lord na magpaligoy-ligoy. Gusto po niya direktahan ang kausapin ng kanyang mga anak, puso sa puso. Hello. Masaktan man ang anak niya, at least tinuturuan niya na mabago ang pananaw sa buhay. Dahil ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos po ay tapat at wagas. Dahil pag siya po ay nangako, tinutupad po niya. Ginagawa po niya. Katulad ng ginawa po niya na pangako po niya kay Abraham. At doon po, sa panata po niya, kinuha. Kaya ngayon nga po, ay hindi po nagugunaw at hindi na po magugunaw ang mundo ulit sa pamamagitan ng malaking baha na katulad na nangyari sa kapanahonan nila. Dahil nagpanata po ang Diyos. Nagbow po ang Lord doon. At ano po yung panata po ng Lord? Na hanggang ngayon ay makikita po natin na ito po'y panata at palatandaan. Hanggang ngayon yung pangako po ng Diyos. 1,000 generation to generation and hanggang ngayon yung tapat na pangako po na yan ay taglay-taglay po dito sa ibabaw ng mundo na hindi po nagbabago. Ganun po ang Diyos. Ano po yung palatandaan? Pag nakikita po yun ng tao at pag nakikita po yun ng Diyos, pag lumilitaw po yun,
Yan po yung rainbow. Tingnan nyo, yung pangako pong yan, hindi ko po tayo sinisilang. Papanahonan pa po ni Noah eh. O ni Noah. Pero hanggang ngayon, yung rainbow na yan, yung panata at baw at pangako po ng Diyos at tinutupad na po. Kaya yung nangyayari pong mga baha, simple lang po yun. Yung talagang pong sinasabing baha, nakapanood ko ni Noah, yung pinakamataas pong bundok, dito po sa mundo, ay nalagpasan po yung masigit pa. At hindi na raw po mauulit po yung kailanman. Amen. Ganun po nangako ang Diyos. Kaya gusto po ng Diyos na ganun din. Tayo, kayo, ng mga anak ng Diyos, na mula sa araw na ito, mula sa 2026 na ito, mula sa May na ito, pag kayo nagbow, nagpanata sa Diyos, at nangako sa Diyos, tuparin ang mga baw po niya. Dahil pag hindi, nagkakasala kayo sa Diyos. Kaya diretsahan po. Mas mabuti pang manahimik ka na lang kaysa magsinungaling. Tingnan nyo? Dahil sa hindi po ninyo na pagganap o pagtupad ng pangako niyo sa Diyos ay nagsinungaling po kayo. Kanino? Hindi lamang po dun sa tao na nakarinig, maging dun sa Diyos na nakarinig. Kaya tinutuwid po ng Diyos ngayon yung buhay po ng kanyang anak. Kaya sabi nga po sa Deuteronomio, chapter 23, verse 21 hanggang 23, huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Ngunit, kailangang tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Yan, hindi raw po tayo magkakasala at hindi raw po tayo magkakasala sa Diyos kung yung panata raw po natin ay gaganapin at gagawin po natin. Maliwanag po na sinasabi po dito sa Deuteronomio na huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad kayo. Tingnan nyo, kanina, doon sa mga ngaral, hindi kanya pagpapalain, kahit anuman ang iyong gawin. Dito naman sa Deuteronomio, sabi dito, tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Ang Diyos po ang maniningil. Eh doon nga lang po sa may utang sa inyo, pag naningil kayo, may nervyos na mas Lord pa po. Ang maningil po sa atin. Hello? Mas nakakatakot po yun. Eh doon nga sa tao na pinagkautangan po natin pag naningil po sila at hindi po tayo nakabayad at pag inaaway na po tayo naroon na po yung nervous natin Naroon na po yung takot po natin. Ang Lord pa po. Ang maningil po sa atin. Bakit po tayo sisingilin ng Lord? Dahil sa dami nga po ng ating pinangako na hindi po natin tinupad. Amen. Ibig sabihin, may utang pala tayo sa Lord. Hello! Amen. Maliwanag po. Sabi po dito sa Deuteronomio 23, verse 22 and 21 hanggang 23 na tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi niya tinupad iyon. Para hindi tayo singilin ng Lord, ibigay natin kung ano man yung pinangako po natin sa Kanya. Kahit pasman na yun, kahit nakalipas man yun, kahit hindi po natin po yun na gawa na tupad, ibigay po natin po sa Lord po. Dahil ang pangalan po ng iba na. Kaya kailangan po na para hindi po tayo singilin at para lahat ng ginagawa po natin ay pagpalain po ng Lord, kailangan ibigay pala po natin ang lahat po ng baw na yun na lumabas po sa ating mga labi at sa ating mga bibig. Eh paano yung pastor? Ang dami na nun. Yun po yung mahirap po doon kung marami kayong nabitawang pangako sa Lord. Dahil pag marami singilan po yun. Hello! Liwanag o, tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang revelation pong ito, maliit pero madiin. Diretso. Ang word of God po ngayon. Maikli lang po yung turo ko po ito pero madiin po siya dahil ayaw na nga po ng Diyos. Ng Panginoon po natin
ng Diyos po natin na magkasala tayo sa pamamagitan po ng pangakong hindi natupad. Kaya nga, inuulit niya ito para lahat po tayo po rito, kung sakaling magbaw muli, kung sakaling mangako muli, kailangan tuparin na po muli. Tuparin ulit, o gawin na ulit, o talagang gawin na, hindi na ulit. Hello? Dahil ang Diyos po ay hindi po tulog. Pag tayo po ay nagbibitaw ng salitang pangako, magbibigay ako. Ganito ang gagawin ko. Maglilingkod ako. Aawit ako. At ipagagamit ko ang buhay ko. Alam po ng Lord po yun. Yung mga vow po na yan na nabitawan po natin. Yung mga salita po na yan na lumabas po sa ating labi. Tandang-tanda po yan ng Diyos. Kung tandang-tanda po yan ng tao na nakausap po natin, na nagpanggil po tayo ng vow at panata at pangako. Masang Lord po. Tanda po niya. Nakatala po yung mga vow po natin yan. Eh gusto niya, sa araw pong ito, hindi pa maging huli ang lahat. Para hindi niya po tayo singilin at para lahat ng ginagawa po natin ay kanyang pagpalain. Kaya yung kasalanan nga po, isang uri rin po pala yun ng kasalanan pag hindi po natin tinupad ang pangako po natin sa Diyos. Kaya meron po ditong kwento o meron po ditong isang istorya po dito po sa Hukom, sa Hukom chapter 11 verse 30, sa buhay po ni Jepti. Si Jepti po ay nangako sa Diyos na kung sino yung unang sasalubong sa kanya, sa kanyang pag-uwi ay iaalay niya po ito sa ating Panginoong Diyos. At basahin po natin po yung istorya pong ito. Kaya sabi po dito sa Hukom chapter 11 verse 34 pababa, I'm read, sabi po dito, na magbalik si Jeptai o si Jepti sa Mizpa. Sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jepta. Nang makita siya ni Jepta, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jepta, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon, sapagkat ipinagiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen." Pumayag naman si Jepta na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen, sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya ngaya'y namatay na isang birhen. Mula noon, naging kaugalian na ng Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ng dalagang anak ni Jepta. Ibig sabihin, yung pangako po ni Jepta na hindi niya akalain na sa anak niya po pala yung mangyayari. Kaya kahit ayaw ni Jepta na ialay ang kanyang anak, wala po siyang nagawa dahil yun na po yung naipangako po niya eh. Dahil nga binigyan po ng tagumpay
ng Panginoong Diyos si Jepta na makipagdigma sa mga Amonita. Nanalo si Jepta na makipagdigma sa Amonita dahil nga doon sa pangyayari na yun. Nangako siya sa Diyos na kung sino yung unang sasalubong sa kanya, ay iaalay niya sa Panginoong Diyos. Hindi niya na po mabawi. Kaya sabi po ng kanyang anak, kung ano yung pinanaatan niyo kay Yahweh, gawin ninyo. Kaya ano po yung kapalit? Kung kanyang kaisa-isang anak. Kahit mabigat, kahit masakit, walang nagawa si Jepta, kundi ito pa rin yung kanyang panata sa Diyos. Kaya po yung sinasabi, na huwag po tayong pabigla-bigla ng salita o sasabihin na ito yung gagawin ko, ito yung panata ko, ito yung bao ko, ito yung pangako ko. Dahil, pag hindi mo nga tinupad, yung pangako mo, panata mo at bao mo sa loob, sisingilin ka niya. At hindi ka niya pagpapalain. At yun nga ang ginawa po ng anak po ni Jepta. Pumunta dun sa ibang lugar at kasamang mga kaibigan. At pagkatapos ng pagkalipas ng 2 buwan, yun na, tinupad na. Ni Jepta ang pangako po niya sa Panginoong Diyos. Kaya na po yung revelation po dito, na huwag po tayo basta-basta magsasalita. Lalo na kung tayo po ay nangangako po sa Diyos. Kaya nga po, pag tayo po talaga ay hindi tumupad sa mga bound po na yan, sa mga pangako po na yan, nagkakasala po tayo sa Diyos. At mabigat po yung consequences po na ibibigay po sa atin ng Diyos. Ano po yun? Dahil siya nga po yung maninigil. Ano po yung, ano po dito? Tignan niyo, buhay ang naging kapalit dahil sa panata po yung Jepta. Kaya pag hindi po tayo minsan tumutupad sa pangako po natin, pag siningil po tayo ng Diyos, meron pong nangyayari na hindi po maganda po sa atin. Natatandaan niyo po ba? O re-remind po kayo ng Lord po ngayon dito. Meron po kayo pinangako sa Diyos. Someday. Tapos hindi nyo natupad. Ano po yung nangyari? Ano po yung kapalit? Doon sa pangako hindi nyo natupad. Di ba meron pong isang na nangyari? Masaklap na pangyayari sa buhay po niya. Kapag ginawa niyo po yung pangako na yun, na imbis na sabihin na natin, example natin yung pera. Kung tayo po yung nangako sa pera na ganun po yung ibibigay, kung hindi po natin na ibigay, mas malaki po yung nawalang pera kaysa doon sa baw na pinangako po natin na dapat ibigay po yun. Nangyari po ba yun sa buhay po niyo? Hello? Kung nangyari po yun, ibig sabihin, totoo po ang salita po ng Diyos. Sabi ko, totoo po ang salita po ng Diyos kung nangyari po sa mga buhay po niyo. Na talagang naniningil ang Diyos sa mga taong nagbabaw po sa Kanya at nagpapanata po sa Kanya. At kung bakit nga po pinangyayari yun, dahil nga po siya ay banal. Ang pangalan niya po ay banal. Dapat nire-respeto at ginagalang. Kaya kung tayo po ay mangangako, kailangan tuparin po natin. Katulad po ni Ananias, na mababasa niyo po sa Gawa chapter 5 verse 1 hanggang 5. Amen? Si Ananias po at si Sapphira ay nangako rin po sila sa paanan po ng Diyos at sa mga paanan ng mga apostol. Na kapag nagbenta po sila nabili yung kanilang lupa, ay ibibigay nila ang lahat ng napagbentahan. Pinangako po na mag-asawa po na ito sa mga apostol at sa Panginoon. Pero nung naibenta na po at naipag-pray po ng mga apostol at mga kapatiran, yung lupa po ni Ananias at Sapphira, kaparte na lang po ang binigay po nila. Ibig sabihin ng kaparte, sabi na po natin sa 100, 20 pesos na lang po yung binigay. Kaya nung hinarap ni Pedro, si Ananias, si Sapphira, at nung sila'y nagsinungaling, isa lang po yung ginawa po ng Diyos. Inuwa yung buhay ni Ananias at ni Sapphira. Kaya hindi po biro ang mangako po sa Diyos. Dahil pag yung pinangako po natin sa Diyos ay sumagad na po yun. At talaga pong sakdal na yung pangako po natin at pandaraya po natin sa Diyos. Minsan buhay po ang kapalit. Sabi ko minsan buhay po ang kapalit. Amen.
Hello.